Coach Myla. Yan, so habang ni-record po natin, nang patapos na po tayo, laging yung joke ko no? So, my name is Marky, okay? So, taga-Antipolo po ako, okay? So, kanina nakita ko yung mga places kung saan-saan, okay? Iba't iba, no? So, ang ganda ng business natin, no? So, imagine, we're in this community, okay? Na global community, okay? Na kung saan natutulong-tulong tayo. Diba? So, taga-Antipolo before, pero right now, nasa Quezon City na po ako, sa Fairview. Okay? Tapos, I've been with Yusana. Medyo bago pa lang po ako sa Yusana eh. So, mga ilang months na ba ako? Siguro mga 120 months. So, so mga 10 years, 11 years, mga ganyan na po ako sa Yusana. Alright? So, 2014 ako nag-start. So, more than a decade na. Grabe. So, I never really expected nga na ano eh, na, na magiging successful. Okay, magiging magtatagal sa Yusana. Okay? So, alam mo yung parang maybe I'm just like you, na kung nag-uumpisa ka, na kung saan nag-iisip-isip ka na parang, okay, try natin. Okay, fit ba ako dito? Okay, testing lang, ganyan-ganyan. Okay, so, sige nga, a show of hands. Ay, hindi. Can you please type, okay, kung ilang months ka na dito sa Yusana para makita ko kung ano yung mga age nyo. Okay, sa Yusana. Para fit din yung message ko for you. Okay? So, I wanna know kung marami bang bago, marami bang mga luma na. Although I'm seeing familiar faces. So, type mo lang kung ilang months ka na. 1 month, 2 months, 3 months, ganyan. Sige nga, 59 months. Okay. Parang mga amortization, ano? 4 months, 17 months, 76 months. Grabe, 10 months. So, iba-iba. Medyo may bago, medyo may luma. Okay, so okay. Sige, may 1 month. Okay, hello po, welcome. Ay, si ano pala ito, Ate Maylin. Okay, so, and 1 year, 3 months. So, yun. Okay, so, ito. Share ko, ay, tama. Share ako ng screen para mas visual, di ba? Kaya lang, close ko muna. Daming tabs na naka-open. Alam mo, bago mag-start yung meeting, may umorder pa sa akin. Hindi ko tuloy napadala. Meron may ano lang. So, saan yung share screen? Congratulations nga pala sa mga in-awardan na. So, yan. Okay. So, ito na. So, when I started, okay, so ito po yung ano, ito yung itsura ko. Lagi ko ito pinapakita kasi sobrang saya ko dyan. Okay. Sobrang excited ako when I start. Okay. So, 'di ba? Parang ito way back 2014, nung pinikap ko yung products ko, nagulat ako. Okay, meron din ba nagulat dito? Shucks, ang dami pala. And dati, kasi ngayon, isang option na lang eh, okay? Pero dati, multiple options. Merong 20K, merong 30K, merong 50K, okay? Pero, ang nag-imbita sa akin, yung girlfriend ko back then, she never presented any options. Ang option lang na binigay niya, yung pinakamataas na option, yung 50K. Okay, so since walang option, okay, walang pagpipilian, sige, sabi ko, sige, swipe natin. Okay, tapos nung nakuha ko na yung products, parang sabi ko, ang dami, mabibenta ko ba to? Okay, may maniniwala ba sa akin? Eh, kinakabahan ako kasi may credit card, di ba? 50K. Para kung bumili ng bagong cellphone, di ba? Tapos, 1 month to pay. So, pero you know what? Ang galing lang kasi kahit na wala akong alam sa sales, it's my first time to be involved in this kind of industry. Okay, maybe ikaw din, ganoon din, pero kaya yan. Kasi because of the good trainings, because of the people who supported me, sold out ko lahat ng products in 3 weeks. Diba? So, by the way, matanong ko lang, no? Kayo ba, kumain na ba kayo? Nag-dinner na ba kayo? Kasi tignan nyo si Mentor din sa Mentor Tina. Ang sarap ng kain, no? Nakakaingit tuloy, di ba? Pero joke lang. So ayun, going back no. So hindi ko alam kung mabibenta ko, pero surprisingly 3 weeks na sold out ko yung mga products na yan. Okay? Aside from of course yung sa ginagamit ko. Okay? At first, parang feeling ko nga magiging user lang ako eh. Okay? Okay. So magiging user lang ako, pero sabi ko ang ganda ng products, it's just nice na i-share din natin sa mga alam mo yung tao nakapaligid sa atin. Okay, sabi nga parang ano yan, dapat ano tawag doon, spiral. Okay, mag-umpisa sa iyo, sa family mo, sa friends mo, and then sa friends ng friends. Okay, ganun po nag-grow yung network namin. Kaya dumami ng dumami. Alright? And it can happen to you too. Too. Okay? To. Mangyayari din yan sa'yo. Okay? Siyempre, kapag ka tinuloy-tuloy mo sa isa.
Alright? Now, sige, let's jump into the training na. Alright? So, ito, may mga few bullet points lang ako na i-present na feeling ko naging importante na malaki naging impact sa business ko. Okay? So, first of all, ito, yung attitude. Kailangan meron kang magandang attitude towards the business. Okay? Like, um, for example, okay, so mindset kasi, kailangan maayos yung mindset mo going into the business. Okay, so kung first time mo, parang medyo nawiwirdohan ka, okay, medyo uncomfortable ka, even yung mga ginagawa mo, yung pag-iimbita ng tao, yung pag-send ng invitation script, okay, na-awkwardan ka. Okay, good news. Kasi kung awkward for you yung ginagawa mo, that means you're going outside of your comfort zone. Okay, kasi kung hindi ka na-awkwardan sa ginagawa mo, for sure, you are still within your circle of yung comfort zone. Okay, so it's a good sign na meron kang ginagawang uncomfortable kasi nga, nag-grow ka. Okay, so eto, even nga yung products pa lang eh. Okay, baka some of you, okay, most of us, including me, guilty dyan. Okay, na parang, kaso ang ganda sana eh, kaso ang mahal. Okay, tama ba yung mindset na ganun? Okay, maganda sana pero mahal. Pero imagine, di ba, ako nga nag-start with 50K, right now 20K na lang yung starting. Okay, tapos, ang swerte actually natin nasa Usana tayo. Okay? Kasi last time, I was with my mentor sa Usana. Tapos meron siyang traditional business. Okay? Restaurant. Sabi niya, parang pag nagtayo ka ng traditional business, lahat ng mga pinuhunan mo, okay, nagpintura ka, bumili ka ng mga aesthetic na mga upuan, ng mga tables, okay? Pag nalugi yung business mo, hindi mo naman pwedeng, alam mo yun, tuklapin yung pintura, di ba? Yung mga pinakonstruct mo doon, mababawi mo, hindi. Okay, tapo na yun. Okay, imagine, itong 21,600 na in-spend mo, benta mo lahat ng products na yan, balik sa'yo, may tubo pa. Tama? Kasi yung mga nakakausap natin, minsan sinasabi, ang gusto ko kasi coffee shop, mga ganyan, okay, basta yung mga dream business nila. Pero in reality, ito compare mo dito. Okay? Kanina chinek ko, magkano ba yung aircon na 2 horsepower? Okay? Na medyo premium naman, hindi yung medyo pucho-pucho. Okay? So 57,000. Okay, aircon pa lang. Okay, so aircon pa lang yung naipundar mo. Okay, wala pa yung pwesto, wala pa yung renta, wala pa yung mga aesthetic mo na mga kung ano-ano. Wala pa mismo yung exact na product mo, yung coffee beans mo, yung coffee maker mo. Okay, na medyo mahal din 'di ba? So, sobrang sulit na yung pinuhunan natin sa iyo sana. Mababawi mo 'yan. Okay, basta't e-effortan mo lang. Okay? 'Di ba? 100K to 500K nga yung coffee machine. 'Di ba? So sobrang swerte natin na nasa iyo sana tayo. Okay, ang traditional business, maraming sakit sa ulo. Meron pa nga kinikwento sa akin na parang yung mga tauhan niya daw, okay, Diyos ko, ninanakawan siya. Okay. Alam mo, na-realize ko, kapag ka merong, ang empleyado mo, pag may nakitang butas, okay, igagrab yan. Okay, para magkaroon siya ng extra way of earning within your business kung saan siya employed. Okay? Merong mga nagnanakaw, merong maglalabas ng stocks mo, merong mga kumakain ng nasa kitchen mo, merong, ano pa ba yun? Yung parang, basta ang galing nila eh. Ang dami talagang diskarte na parang yung mga, even yung mga discount ng PWD na hindi kinukuha ng resibo, okay, napupunta sa kanila. Okay? So, 'di ba wala kang inventory masyado, wala kang binabayarang tao dito, wala kang pinapa-SS. Meron pa nga nagkaroon ng problema na parang naka-receive na lang daw siya bigla ng love letter from, ano ba yun, Dole, na nire-report siya ng employee niya. 'Di ba? No, nakikipag-settle na bayaran daw siya ng 30,000, parang ganyan. So, grabe, ang daming sakit sa ulo. For sure, kung meron kang business, alam mo yan. Okay? Kaya again, sobrang swerte natin sa iyo sana. Okay? It's all about perspective kung paano mo tinitingnan yung sana. Okay? So ito, yan, permits pa, di ba? Yung mga accountants nga minsan or madalas ba? Naiisahan ka pa naiisahan pa tayo di ba? So, di ba, ayos na accountant, ganyan. So, anyway, ito, nakita ko na, um, dati, when I was starting, usong-uso talaga yung mga libro. Okay? So, within our community ng Yusana. Okay? So, although ako, I'm not really good in reading kasi, I don't know, hindi ako marunong magbasa. Naantok ako. So, buti na lang, maraming audiobooks. So, whenever, sabi ng mentor ko nung Diamond Director na noon, sabi niya, kapag ka nagda-drive ka, okay, or nasa commute ka, okay, gawin mong
parang mobile university yung sinasakyan mo. Okay, ibig sabihin, palagi ka dapat nakikinig ng audiobook. Okay, so ang dami ko napakinggan. Okay, ang unang-una ko napakinggan yung Rich Dad Poor Dad. So kung hindi mo pa napapakinggan yun, guess what? Dapat basic yun. Okay, dapat mapakinggan mo yun. Okay, or mabasa mo yun kung mahilig ka magbasa. So yun kasi yung nagpa-shift ng mindset ko na pakinggan finally ang presentation ng Yusana. Kasi at first, nire-reject ko si Dayan, si Mentor Dayan, na mag-present sa akin kasi sabi ko parang, alam mo yung feeling cool ka na alam yung feeling arrive na okay na ako eh. Maganda na yung trabaho. Okay, boss na ako sa office eh. Okay, so okay naman ako. Mataas naman yung income kahit pa paano. Okay, may sasakyan naman. Okay, so parang feeling arrive na. Okay, so yun. Buti na lang si Mentor na yan. Di ba taga Antipolo ko, I mentioned. Ang work ko dati sa McKinley. Nung wala pa akong sasakyan, kino-commute ko yan ng mga average ng 3 hours one way. Okay, papunta pa lang. Tapos mag-work ako ng minimum mga 12, mga 10 to 12 hours a day. Tapos pauwi pa. So isa sa mga struggles ko or concerns ko, sabi ko wala akong time para magawa yung Gisana. Okay, so wag na lang, ikaw na lang mag-Gisana. Pero since si Dayan nga, nung yun yan, nagkaroon ako ng sasakyan, from BGC McKinley, susunduin ko siya sa Makati, na inis pa ako, alam niyo kung bakit? Kasi sabi ko, ano ba itong training na to hanggang alas 12? Okay. So, gabing-gabi na, susunduin ko siya ng Makati, tapos ihahatid ko siya ng Fairview, okay, tapos uwi ako ng Antipolo. So, ang layo, no? Ikot-ikot. So, that, and you know why it's like that dati, kung bakit sobrang late natatapos yung training? Kasi, of course, designed for part-time siya. Okay, so after work, mga 7, parang mga ganito, 8 o'clock, mag-start yung training, tapos until ano yan, dati mga 4 hours pa yung mga training, so mga 12 midnight talaga natatapos, or meron pang meeting after meeting, okay, so 1 a.m. ganyan. Okay, so kapagod. So, one time, sabi ni Dean, meron siyang assignment. Okay, so sabi niya, kailangan ko mapakinggan, may hawak siyang USB or flash drive. Sabi niya, kailangan ko mapakinggan ito. Okay, so sinaksak niya sa sasakyan ko, tapos plinay, tapos Rich Dad Poor Dad yun. Tapos, so ito na, dinadrive ko na, layo, di ba? Natapos ko yung audiobook, isang upuan sa kotse. Sobrang haba ng travel. Kasi traffic pa nga, no? So yun, na-open talaga yung mind ko na, okay, kailangan ko pala mag-business. Which is, in fact, kailangan ko naman talaga alam mo yun, parang eventually, naisip ko naman, gusto ko mag-business din naman talaga eventually. Okay, hindi nga lang ngayon. Kasi ang iniisip ko back then, parang mahirap mag-start ng business, parang madugo, matrabaho, kakain ng oras. So, maraming mga excuses, okay? Pero, sabi ko, ano, kailangan, pwede naman pala mag-start ng online business kung si Dayan nga eh, di ba? Pares kami may work, okay? Pares kami IT, mataas naman yung income, pero siya may extra income pa from Usana. So, doon ako napaisip na, nga, no, sige, let's try. Okay, pakinggan ko nga. Okay, after I heard the Rich Dad Poor Dad, sabi ko, I'm open to listening to your business. Sige, pakinggan natin. Okay, tapos yun, na-try ko na yung products noon. Okay, alam niyo kung paano. And you could do this to your partner kung hindi pa siya involved sa Usana, no? So, one time, pumunta sa Antipolo si Dayan, bahay namin. Tapos, may daladalang produkto. Okay, kumakalog. Ganyan. So, ang ginawa niya, binuksan niya yung essentials, nilagay sa ref namin, tapos sinisingil ako. Sabi niya, may utang ka sa akin 3,000 plus. Okay. So sa pilitang benta, di ba? Pero buti na lang ginawa niya yun. Okay? Kasi bakit? Centrum user ako. So gumagamit naman talaga ako ng vitamins. So sabi ko, okay, shift brand lang natin. Nagandahan ako. Nagandahan din yung parents ko. Okay? Imagine yung naramdaman mo. Okay? Sure ako marami ka rin na-feel sa'yo sana na improvements like good sleep, energy, good bowel movement, etc. Alright? So kung yung naramdaman mo na yon, imagine if naramdaman din niya ng parents mo or naramdaman niya ng mga kaibigan mo, kaopisina mo. Okay? Do you think somehow meron kang makikip dyan na loyal customers? Natatagal ng parang ako, 11 years na sa'yo sana almost. Okay? 11 years ago, may mga naging clients ako na even up to now, bumibili pa rin. Meron yan. Of course, hindi 100%, hindi lahat. Right? Pero meron. Pero what if regularly nag-expose ka ng mga tao to you sana? Okay? So, dadami yan for sure. Okay? Ganun lang naman eh. Parang sa ganda ng produkto natin, okay, hindi ka mapapahiya
Okay, and at the same time, magkakaroon ka talaga ng repeat purchases. Okay, kasi highly consumable yung para saan. Right? So anyway, going back to this, no, ito 90-10 principle. Ito yung mula sa libro ni Stephen Covey na Seven Habits of Highly Effective People. Okay? So sabi dito, okay, um, what happens to us is determined by kung ano yung, ano ba yun, yung reaction natin. Okay? We have no control over the 10%. For example, in this scenario, natapunan ka ng kape sa umaga. Okay? And because of that, okay, pwedeng ang scenario is natagi ng anak mo, natabig ng anak mo yung kape. Okay, sinisi mo yung anak ko tsaka yung asawa mo. Okay, nagbihis siya, umiyak siya. Okay, hindi pa ready, tuloy na late siya. Okay, so dahil sa alam mo yun, dahil sa pag-init ng ulo mo, okay, nagkasunod-sunod na yung mga bad things na nangyari. Okay, even ikaw, na late ka for sure sa office, okay, tapos kasi ka, nagpalit ka pa, and all. Tapos alam mo, pag-uwi mo ng bahay, okay, nagtatampo pa rin yung ano mo, mag-ina mo. Diba? Pero, on a parallel universe, okay, what if ikaw, sinabi mo lang, oh, sige, be careful next time ha. Okay, so magpalit ka lang, tapos hindi na late yung anak mo, tapos tuloy-tuloy, maganda yung flow. Kasi kung yung nasa scenario 1 ka, tapos bad trip ka, do you think yung mga makakasalubong mo na possible prospects, babatiin ka? Okay, mag-hi sa'yo? Okay? So, pwedeng iwasan ka pa nga eh. Pero kung happy ka, okay, nakangiti ka, pwedeng yung mga prospects mo, sila yung kusang mamamagnet sa'yo. Okay? Uy, good morning, sir. Good morning, ma'am. Ganyan, di ba? So, di ba sa opisina, marami naman tayo nakakasalubong dyan. Di ba? So, this applies not just in that scenario, okay? Pero in a lot of things. Okay? Pwedeng na-delay yung flight mo, anong reaction mo? Okay? Pwedeng negative yung prospect mo. Okay? Anong reaction mo? Okay? Pwedeng in-Indian ka or whatever. Okay? So it applies in almost all things. Okay? So naging magandang concept yan na in-apply ko sa sa buhay, sa business. Okay? Sa lahat. Kasi ang maganda nga sa Usana, universal siya. Yung mga natututunan natin sa Usana are things na pwede mo may apply outside. Right? So, ito, isa pang example. Okay? Merong kwento daw na um, tatlong farmers. Nag-meet sila sa isang farm. Okay? Tapos yung isa, nakatunga nga lang, nagtanim, tapos ay, parang hindi naman tumutubo, wag na nga. Tapos yung isa naman, nagdidilig, okay, pero hindi sa puno nagdidilig, di ba? Ang galing talaga ng AI, ano? Tapos yung isa, okay, sakto yung dilig, di ba? So, imagine yung dalawa nag-quit. Sabi nila, hirap magtanim. Okay, hirap naman patubo ng mangga. Okay. Pero yung isa, tuloy-tuloy. Okay, imagine 30 years after, boy pa rin yung mangga na puno niya. Tapos namumunga pa rin every summer. Okay, so ganun din yung business natin. Okay, pwedeng ang tingin mo kasi, ang hirap, daming nega, ang bigat, nakakahiya. Okay, marami kang mga pwedeng sinasabi, di ba? Pero eventually, okay, yung mga nagstay, okay, yun yung mga naka-enjoy nung harvest. Okay, na parang at some point, for example, ako na lang, okay, maraming time sa family, maraming time sa anak, full-time parents, tapos financially okay, okay, healthy, okay, pinaka-importante, diba? So maraming benefits kapag ka invest ka sa umpisa. Okay, sabi nga, the best time to plant a tree was 20 years ago, the second best time is now. Okay, Chinese proverb. So, um, yun, ang maganda pa niyan, di ba, yung puno, halimbawa, nasa bakuran nyo, pinamana mo na yung bakuran nyo. Okay, na ipamana mo, ibig sabihin yung puno dun sa kaapu-apuhan mo. Yung business natin, inheritable din. Di ba? Pwedeng maipasa ng maipasa to the point na ah pwedeng yung mga apo natin, magkakabatch na sa'yo sana eventually, ano? Tapos sasabihin ng isa, tingnan mo yung income ko. May bonus akong pay settle. Okay. Ba't yung sa'yo wala? O, di ba? So, kaya yung mga nagitang pay settle, kailangan tapusin mo yan. Di ba? So, ito pa. Okay, so sabi nga dito, no, believe talaga ako sa iyo. Ang dami mong dapat gawin, pero inuuna mo pa din manood ng K-drama. Or inuuna mong gawin yung mga hindi mo dapat gawin. Okay, so kasi this is about procrastination. Okay, um, so di ba parang may mga moments ka rin ba na ganun? Na parang dami mong importanteng kailangan gawin, nakapila, naka-notes, ganyan. Okay, tapos pinili mo gawin yung hindi related sa goal mo. Okay? Ako lang ba? Yung posible namang ako lang. So, di ba, we all went through that. Okay? So
Di ba? Parang minsan manonood ka ng movies, mag-games ka, okay? Pero deserve na pa natin. At this point na nasa peak pa tayo ng career natin dapat. Ibig sabihin, nasa middle age ka. Okay, ibig sabihin from 20 to 40. Okay, ito yung pinakamalakas ka, ito yung pinaka-active ka, ito yung dapat pinaka-productive ka. Okay, pero you chose to be lazy, 'di ba? Eh sayang naman yung lakas mo, sayang yung talino mo, sayang yung alam mo yun, yung peak nga ng career mo na dapat ina-maximize mo, 'di ba? So delayed gratification muna tayo. Alam mo dati yung mga mentors ko, sabi nila parang, tsaka mo na gawin yan kapag ka, pag successful ka na. Okay? Ang example ko dyan, dati ka, even now pala, mahilig ako manood ng movies. Before you sana, ang habit namin ni Dayan is manonood kami ng movie ng buong weekend. Okay? Ibig sabihin, 5 movies in one day, mga ganyan, or series, tuloy-tuloy, buong weekend. So, ganyan yung habits namin, okay? Pero imagine kung alam mo yung ginamit mo yung oras na yun para maging productive, para maging mayaman. Okay, tapos eventually naging successful ka sa iyo sana. Imbes na sa mobile phone mo ikaw nanonood ng series, 5 years from now, after your sacrifices, pwedeng pinapanood mo yung same movies, na same naman yung storyline, same naman yung mga artista. Okay, nandiyan pa rin naman sa Netflix yan. Pero this time, nasa own movie theater mo pinapanood. Okay, naka-aircon na full blast. Okay, naka-lazy boy ka na upuan. Okay, tapos may popcorn. Okay, so alam mo yun, parang kasi ngayon, di ba, na cellphone ka, kumakain ka ng chippy or humpy-dumpy, di ba? So, ding-dong, di ba? So, di ba, i-delay mo muna yan. Pares pa rin naman yung story niyan 5 years, 10 years from now. Okay, makaka-catch up ka rin. Okay, kasi minsan ito yung mga nagiging distractions pa natin na ano eh. Na parang, uy, may bagong movie, o may bagong series, okay yun. Tapos yun din yung pinag-uusapan sa office, di ba? Parang sabi nga kung ano yung mga ginagawa ng mga kaibigan mo, yun din most likely yung resulta na meron ka. Ibig sabihin, kung magkano yung in-income nila, sa average ka lang din, hindi nalalayo sa income nila yung income mo. Okay, kung pares kayo ng ginagawa. Okay, pero kung ikaw, di ba, yung after office mo, ito yung ginagawa mo pang hustle sa iyo sana, weekends mo, ginagamit mo rin to your advantage, ginagamit mo para connect, mag-network, mag-build ng rapport, okay, or whatever, okay, mag-training, etc. Di ba? So, ito yung mas magiging kumbaga, magiging average ka ng mga kasama mo. Kasi this time, mga kasama mo, mga success-driven din, or even mga successful people, di ba? So, anyway, enjoyin mo lang kung nasang stage ka ng career mo right now in Usana. Okay? Kasi for sure, you will look back and you will say, grabe, pinagdaanan ko yun. Grabe, nalampasan ko yun. Okay? Grabe, no? Parang i-look back mo na lang yan and sabihin mo na, and sabi nga sa ano sa church sabi niya parang ano ngayon message sa Sunday. Parang sabi kapag you're going through something, okay, and you're with the Lord, okay, you will not just survive it, but you will come out of it na stronger and better. Yan, or with more wisdom. O, di ba? So imagine yung mga experiences na yan. It's there for a reason. Okay, meron yung mga binibigay sa ating lessons. So, okay. Ito na, belief naman. Okay, so when it comes to belief, ito ang isang example ko. Okay. During a math test, ito yung mga options. Okay, tapos, okay, sagot ko sa computation ko, 23. Tapos, may analysis, since 170 yung pinakamalapit sa 23, siguro yun yung sagot. Ako lang ba yung ganyan na mahina sa math? Na wala talaga akong believe sa sarili ko sa math na parang um, basta hula-hula lang madalas. Pero pumasa naman. Pero 'di ba, imagine ito, ganun din sa business natin. Kailangan mataas din yung belief sa ginagawa mo. Okay, mataas yung belief sa industry. Kasi kung hindi mataas yung belief mo, okay, alam mo, double dead ka niyan. Okay, hindi ka na nga believe, hindi ka pa magaling, 'di ba? So, um, yan. Alright. So, meron pa nga instance na na parang tawag dito, nagdedebate yung buong klase. Okay, so 170 yung sagot, sabi ng isa, 195 yung sagot. Tapos sagot mo 23. So tayo, quiet ka na lang. Di ba? True story. So sana hindi lang ako yung ganun. Sana ikaw din. Joke lang.
So, anyway, ito, di ba? So, kailangan believe ka rin sa mga sagot mo. Kapag kayo mga kliyente mo may tanong tapos hindi ka sure, confidence lang yan. Okay? Kasi kapag confident ka, hindi naman nila alam kung tama o mali yan eh. Okay? So, balikan mo na lang kapag ka na-review mo na or natanong mo na sa upline mo. Okay? So, di ba? Parang, basta may mga tanong sila na ano, minsan mo on the spot ka na ano, hindi mo alam kung anong sagot. Okay? Pamit na lang po ako sino. Ako na nga. So, yon. Okay? So, next. Belief. Ayan. So, ayan. Okay? So, sometimes, ito pa, ang kalaban mo yung sarili mo. Okay? Hindi mo naman kalaban yung kliyente mo eh. Hindi mo naman din kalaban for sure yung upline mo, yung downline mo. Okay? Mga crosslines mo. Okay? So, minsan yung pinakamahirap na kalaban yung sarili mo. Kasi, alam mo yung parang puyat ka, gising ka na maaga, babangon na ba ako? Lalo na pag wala ka ng work, di ba? Diyos ko, yung challenge talaga. Wala kang schedule. Yung ikaw yung bahala sa schedule mo. Mas productive pa nga minsan yung ano eh, may work ka. Tapos alam mong efficient ka trumabaho kasi, okay, ito yung work hours ko, ito yung isa na time ko. Okay, versus nung sa nag-full time na kahit anong oras kumising, diba? Parang walang schedule, hindi masyadong strict sa sarili. Yun yung kalaban mo sa sarili mo. Kailangan madisiplina mo talaga. Alam mo kung for those na nag-gym, na nag-uumpisa, di ba, it's hard to go to the gym alone. Mas madali kapag kami kasama ka. Di ba, na parang accountability, basically. Okay, so, pero isipin lang natin, ano yan, binary. Okay, negative or positive. Okay, masama or mabuti. Okay, makakasama ba sa akin? Makakabuti ba sa akin? Makaka-contribute ba to sa goal kung gagawin ko na panonood ng movie? Or magte-training ako, 'di ba? So and by the way, training is so important kasi immersion 'yan, dapat babad na babad ka, dapat amuyo sana ka kasi most of the time for me yung mga aha moments ko, yung mga talaga magandang ideas ko, it happens during training. Okay, alam mo, nasa flow ka ng absorbing tapos nakakapaisip ka na, uy, inviting ko kaya to, uy, gawin ko kaya to. 'Di ba? Never or ayan, in the zone, 'di ba? So, madalang na nasa work ka, okay? Or minsan, basta pag iba yung ginagawa mo, parang mas madalas sa akin nangyayari na sa iyo sana time training, doon pumapasok. Kapag ka-focus ka, of course. Pero kung nagmo-multitask ka naman, nag-Facebook ka sa other tab, tapos nasa likod na ako ng Facebook, 'di ba? Paki-alt tab mo muna kasi nasa sense ko eh. Diba? So, ayan, focus ka muna. Okay? So, mamaya pa nga natin pag-uusapan yung focus. Pero yun, kailangan immerse ka talaga. Kasi yung environment na to, it's a way for us to grow our journey in Yusana na magiging, ang tawag dito? For you to grow, basically, yun na nga eh. Para mag-grow kasi Yusana, kailangan napapalibutan ka ng mga nag-Yusana. Okay? Because success leaves clues, sabi nga dyan. Pa-follow mo lang. Ang maganda nga sa business natin, open na open yung mga, ano, mga tips, open yung mga, lalo na kung upline mo. 'Di ba? Lahat 'yan ibibigay sa iyo, mag-succeed ka lang. 'Di ba? Lahat ng mga techniques niyan, yung mga strategies niyan, yung mga secret recipe niyan, mga secret sauce niyan, okay, ibibigay niyan sa iyo. Alright? So, pero kailangan ikaw yung lumalapit. Okay? At tsaka kailangan ikaw yung matanong. Okay? Kung meron kang tanong mamaya, pwede rin. So, kasi bakit? Kasi kahit anong sabihin ko dito, tapos hindi ka naman ready. Di ba? Hindi pumapasok yung message. Okay? Ang pinakamagandang message na ma-receive mo, yung tinanong. Yung tinanong mo. Okay? Kasi, parang ano, di ba? Halimbawa, yung friend mo. Meron ka na bang kaibigan na nagkaroon ng love life na nag-fail? Na humihingi ng tulong sa'yo, gagawin ko, ganyan, ganyan. So, or di, they are about to fail. Nakikita mo na yung mga red flags. Tapos, hindi naman nanghihingi ng advice sa'yo, tapos ikaw nagbibigay ka ng advice. Di ba? Matatanggap niya ba yun? Eh, high na high siya. Di ba? Hindi, di ba? Pero, mas matatanggap niya yung message pag siya na yung nagtanong sa'yo. Di ba? Pag ready na siya, kumbaga. Okay? Kaya I encourage everyone na you ask questions. Kasi nga, ikaw yung nasa ka, alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Alright? So, next thing. So, ito. Okay, so sabi nga sa quote na to, okay, whether you think you can or you can, okay, you are usually right. Okay, kung ano yung iniisip mo about a certain topic inyo sana na may invite ko kaya to, invite mo lang.
sendan mo lang ang invitation. Pag hindi pinasend, edi ano nangyari? Wala naman. Okay, so paano pag sumagot? Paano pag nag-go? 'Di ba? So ito rin sa mga isa sa mga na important na natutunan ko sa iyo sana yung law of attraction. I don't know kung di-discuss pa rin to right now sa inyo ng mga coaches nyo. Ganda ng documentary na yun. Na talagang, nung una skeptic ako kasi sabi ko parang, i-attract mo lang mangyari. Yan parang imposible. Pero, it doesn't work like that, okay? Habang ina-attract mo, tinatrabaho mo rin. Parang yung isang example dun, yung money is easy to make. Diba? Pag kinasabi mo palagi, money is easy to make, ang dali nga talaga gumawa ng pera. Okay? Meron nga akong isang prayer okay? Na sobrang specific. Parang prayer siya, pwedeng law of attraction din siya. Pero sabi ko, ang average sales ko ng products per month for the past how many months? 50,000. Ganyan. Tapos, I had a bold prayer. Sabi ko, Lord, specifically, okay, sabi ko, Lord, gusto ko ng income from my sales, specifically ng 6 digits, 100,000 plus. Okay, tapos everyday, pag may opportunity, kakain, matutulog, pag nagpe-pray, okay, pinagpe-pray ko yun. Okay? Yung last month, okay, 126,000 pesos yung sales ko. Before that, 50K average. 40K, 50K ganyan. Okay? Talagang very specific ako sa prayer ko na yun. Okay? So, sige, pray ko ulit. Okay? So, wala lang. Law of attraction. Tapos isa pang example, yung pag nagda-drive ako, nasa parking spot. Okay? So, pagka sinasabi ko, ano ba yun? Parang parking spot is easy to find. Okay? Syempre, habang sinasabi mo yun, hindi pwedeng nakastop ka lang. Diba? Nag-move around ka. Okay? And true enough, meron nga alis. Okay? Meron pa, ay, alam mo ba? Ito pa yung nakaka-amaze. It works both ways. Pwedeng positive, pwedeng negative. Okay? Patunayan ko sa'yo. Kaya mo bang sabihin everyday na magkaka-cancer ako? Kaka-cancer ako. The next day, magkaka-cancer ako. Okay? Kaya mo bang sabihin yun? Di ba parang, baka magkatotoo. Okay? Baka mangyari talaga. Pero meron kasi akong habit dati na naririnig ni Dayan palagi. Pag nagde-drive na ako, sabihin ko, may checklist ako Sabihin ko, dala ko ba yung wallet ko? Dala ko ba yung ID ko? Dala ko ba yung ganyan ko? Okay? May barya ba ako sa wallet? Okay? Para just in case mahuli. Okay, may pambigay. Okay. Tapos, this happened not once, not twice, but 3 times na na-witness ni Dayan. Sinabi ko yon, may barya ba ako pang lagay? Nahuli akong 3 beses. Okay? So, na-attract ko siya. Di ba? And alam mo, never ko na sinabi yun. Sobrang rare ko nang nahuhuli. Diba? Pasaway pala sa kalsada no? Hindi naman, parang mga lang, minor lang, mga na hindi napansin ng mga, yun, yung napapatong ako sa pedestrian lane ng sasakyan, yung sasakyan ko, ganyan. So, mga ganon. Okay? So it works both way, positive and negative. So be careful kung ano yung ina-attract mo. Okay? Kasi baka yung mga kamalas-malasan mo sa buhay, baka ikaw din naman pala yung nag-attract. Diba? So, kailangan maniwala ka na sa sarili mo talaga kasi never ko nga in-expect na kaya kong gawin yung ganyan Diba? So, babalik rin mo lang pala yung picture para magawa yan. So, so, yan, sasabihin mo sa sarili mo, I can, I can, I can. So, anyway, ito. Story time. Okay, so eto, nasa likod ko, this is in Thailand. This is the biggest statue made of gold. 10 feet tall, tapos 5,000 pounds na solid gold. Okay? Or 2,000, imagine mo 1 kilo, 1 kilong bigas. Ang bigat nito, 2,267 kilograms. Okay? Hula mo kung magkano. Okay, pero backstory muna tayo. 300 years ago, merong Burmese army na mag-i-invade ng Thailand. So yung mga Buddhist, okay, so etong specific na Buddha na gold na yan, tinakpan nila ng mud. Alam mo kung gaano kakapal? 12-inch na mud. Isang ruler. Kapal, no? Siguro doon nag-umpisa yung chubby na siguro ang itsura nito dati chubby na Buddha. 'Di ba? Tapos nang natanggal maging payat pala siya. Skinny pala siya, di ba? Pero ito nangyari, 1954. Nirelocate yung Buddha na may cover ng mud. Okay? So, di ba? Imagine mo yung mud na tumigas, no? Yung parang paso.
'Di ba? So, ganun yung ano niya, yung structure niya, okay? Pero nakalimutan na ng maraming mga kasi 300 years ago nangyari 'to eh, na kinover siya eh. Okay, nakalimutan na ng mga Thailanders na merong gold diyan. No ngayon, nung nirelocate yan, nabagsak, nabasag yung portion, na-reveal yung gold. Okay, grabe no. So, and imagine ikaw, pwedeng mukha kang putik ngayon, pero gold ka pala. Gusto ko lang sabihin mukha kang putik. Na joke lang. So, ang price ng gold ngayon, alam mo kung magkano? Per kilo sa Philippines. Saan nga ba yun? Chinat GPT ko yung kanina eh. Ano yun? Parang 7 million eh. Tama, 7.5 million. Okay, yan, nakita ko na. 7.5 million per kilo ng gold. Okay, pag multiply mo yan sa 55, ay, saan ba? Basta, parang mga lumalabas, 41 billion pesos yung value ng gold na yun. Grabe, no? And imagine ikaw, magiging billionaire ka rin for sure. Yung worth mo magkakaroon ng aabot yan ng billions. Okay? Sa worth natin, hindi naman aabot ng billions, iba? Pero imagine, maybe not in our lifetime. Okay? I don't know. Pero kung gold ka, di ba? Eventually, kita ka ng kita ng gold na 200,000. Abot din naman sa billion yun eh. Okay? So, kung nasa apo mo man o anak mo man. Pero yun, ang point ko lang, even though you don't feel like, gold pa ba ako? Kaya ko pa ba? Okay? So, baka ano lang, baka kailangan mo lang may basagin sa'yo. Kailangan merong sirain. 'Di ba? So, basta lahat dito may potential na maging gold. Okay? Hindi man mukha. Okay? Kasi 'di ba meron kang mga associates or brand partners na parang di mag-gold to. Sa attitude niyang ganito okay? Pero magkakaroon din yan ng ano, para mauuntog din yan. 'Di ba? Mababasag din yan, 'di ba? Magkakaroon din yan ng realization na shucks, ito yung mga kailangan kong gawin. 'Di ba? Again, anyone can be a gold director. Okay? Tsaka napaka-importante na okay, kung sino nga yung mga kasama mo. Okay? A person's success may be sometimes attributed to the pack where he belongs. Okay? You have to trust the team. Okay? Meron nga ano eh. Ang maganda rin dito yung teamwork natin. We work together. Not everyone can hunt alone. Okay? Katulad ng mga, 'di ba, wolf pack, they hunt effectively kapag ka together. Okay, nakatingin sila sa iba't ibang direksyon. Okay, dito sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod. Okay, so kaya both tack. So, ganun din. Okay, in our business, merong mga taong merong advantage sa ganitong area, merong mga itong advantage sa ganito. Okay, so when you work as a team, mas magiging mabilis yung success nyo and yung flow. Diba? So, ako, I feel lucky again. Okay, I know not everyone believes in luck, pero ako naniniwala talaga ako sa luck. Okay, swerte ako sa team ko, ng Core Edge. Swerte ako sa mga brand partners ko. Pwede, swerte nga rin tayo sa company natin eh. Di ba? So, there are a lot of things to be thankful about. So, okay, moving on. So, ayan. So, kanina, briefly nadaanan ko to. Maganda sana yung products, kaso lang mahal. Okay? Ngayon, na-challenge ka naman yung belief mo. Oo nga, no? Ang mahal. Di ba? Pero, ang tatanong mo yung palagi dyan, pag kami nagsabi sa'yo na, ang mahal ng products, okay? Sagutin mo ng tanong din, compared to what? Saan mo ba siya kino-compare? Okay? Kasi, for example ako, Centrum yung ginagamit ko. I'm sure most of us nadaanan na yung libro na 5-star yung rating ng Yusana, tapos ang Centrum is half-star. Okay? Bakit ganun yung rating niya? Kasi ang absorption rate ng Yusana is around 96.3% something. Ang Centrum naman ay 5%. Okay? Ibig sabihin, kung 10 piso yung presyo ng Centrum, ah 50 cents lang yung napapakinabangan ko doon. 'Di ba? So, pero sa isa na 16 pesos, 'di ba? Parang 15 pesos na pakinabangan mo. Sobrang sulit. Meron nga akong ano eh, isang na-encounter doctor. Sabi niya, it doesn't ano ba tawag doon? Hindi nakadepende sa presyo yung value na nakuha mo. Okay? Kasi pwedeng sa 50 cents lang na pakikinabangan mo sa Centrum, 9 pesos tapon, hindi porke 10 pesos yun, tinapon mo naman yung 9 pesos, lugi ka pa rin doon. Okay? Pero kung mas mahal naman yung product, mas mataas yung presyo, pero mas effective. Okay? Hindi yun sana pinag-uusapan niya nun na parang specific na gamot sa isang sakit. Sabi niya, mas okay pa yung, let's say, branded versus generic
kung mura nga to, hindi man effective, pero ito mas mahal, pero effective naman. Diba? Nagigets ba? Parang naguguluhan ako sa explanation ko, pero saan nag-gets nyo? So, in fact, USANA is not the most expensive vitamins. Okay? So, ito yung isa sa mga nakita kong expensive na vitamins out in the market. Okay? So, it's from GFAX. So, 19,000 yung isang bottle ng supplements nila. Although, there must be a reason kung bakit siya ganyang kamahal. Okay, siguro naman maganda yan. Okay, pero can you imagine yung 300, divide ko kanina, divided by 60 pieces. 321 pesos per capsule. Okay, tapos papayag ka, mahal yung 16 pesos. 'Di ba? Parang doesn't make sense. Hindi yun sana yung pinakamahal na vitamins out there or supplements out there. Okay, tapos they recommend pa 1 to 3 times per day. 'Di ba? 1,000 isang araw. Grabe. 'Di ba? So yan. So ang point lang diyan, okay, wag kang papayag na alam mo yun, parang mahal yan eh. 'Di ba? O nga, mahal. Hindi, mahal na lang. 'Di ba? Natalo ka. So, wag na yan. Napag-usapan natin yan. Yung mga pinasamahan nating tao, napaka-importante. Meet successful people. Okay? Na-meet ko na pala. Ay, ito pala. January 2026. Malaysia Convention. Mas maganda magkakasama tayo doon. Okay? So, I don't know kung nandun si Dr. Ben. Probably wala. Okay? Pero, andun kasi nami-meet yung mga most successful people eh. Yung mga seryoso sa business, yung mga good directors, yung pataas, ito yung mga pupunta ng convention. Okay? Mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang sa region natin. So, ibig sabihin, kung gusto mong ma-meet yung mga yon, yung mga successful people, ang isa na, okay? So, ito yung best venue na makaminggal ka. Okay? Ka-birthday mo, Lyra, si ano din, ano? Tama ba? Ay, magkasunod nga pala. Okay. So, yun. Ayan, the late Dennis Waitley. So, yun, dikit ka sa malakas. Okay? Sa mga, dapat hindi ka hinahanap. Okay? Dapat yung brand partner mo na apply mo, hindi ka laging hinahanap. Dapat lagi kang present. Ikaw yung dapat laging pabibo. Ikaw yung dapat laging nakikita. Okay? So, yan. Okay, we had an opportunity rin na magkaroon ng interview sa radyo. Yan. So, yan. Kailangan committed ka sa sarili mo. Okay? So, imagine, di ba, nagsusupport tayo ng mga atleta sa USANA. Okay? Yung mga atleta, sobrang committed niya, nagigising ng sobrang aga para mag-ensayo. Okay? Now, ikaw, ganun ka rin ba sa business mo? Okay? Committed ka ba na kahit puyat, kahit na pagod, okay, gagawin yung business? Diba? So, kailangan ikaw ay committed sa sarili mo. Kasi at the end of the day, pag nakabili ka ng kotse because of Visana, sino magdadrive? Ako ba? Okay. Yung coach mo ba? Diba? Hindi naman eh. Ikaw yan eh. Pag nakabili ka ng bahay, okay, because of Visana. Okay, pag nakabili ka rin ng kondo, okay, kami yung kondo pala na binili namin ay sa malapit sa Enterprise. Okay, so walking distance lang yan sa office natin. Specifically, binili namin kasi nga gusto namin tumira malapit sa office. Sobrang lapit lang din yan sa, tawag dito, Makati Med. Okay? Dati, baka kasi ganito rin yung mindset mo eh. Iniisip ko na, hindi ako bibili ng kondo. Hindi practical, napakaliit, napakamahal. Di ba? Bahay na lang, bahay at lupa na lang. Okay? Sabi ng former general manager ng Isana, sabi mo lang yan. Wala kasing pera ngayon. Pero pag may pera ka na, sobrang na yung pera mo, bibili ka rin. And true enough, bumili na kami. So, kinain ko yung sinabi ko. Kaya be careful talaga kung ano sinasabi mo right now. Okay? Um, kasi nga, baka na-attract mo. Diba? Di ako bibili ng condo. Ayoko yun. Diba? Eh, pag may sobra kang pera. Diba? Tapos, um, alam mo yun, pag may flight ka, diba? Kung alam mo, taga-province ka, meron ka pag-i-stayan sa Makati. Diba? Tapos, pwede yung pang training, pwede rin yung pang flight mo. Okay? So, diba? So, actually, ang ganda nga nung tinurn over tong condo, hindi kami ang tumanggap ng kondo. Okay, yung kuya ni Dayan, si Mentor doon. Okay, alam niyo kung bakit? During the turnover time or date, nasa Maldives kami. Okay, yun yung travel incentive ng Nisana. Okay, so wala lang. Kaya pag uwi namin from Maldives, okay, so ito kami diretso. Okay, doon na si Mentor doon.
So, ayan, belief. Yeah. Ay, okay. So, ano pa? Okay, so maybe some of us nagkakaroon ng discouragement. Okay, so ito na lang. Di ba parang last Christmas, okay? Parang meron ka bang iniisip na sana nabigay ko to kay nanay, kay tatay, sa mga kapatid ko, sa asawa ko, sa anak ko, di ba? Or ako nakapagsagot ng handa, okay? So, fitting this Christmas, di ba? May hatong, di ba? May, you have, ano ba, October, okay? Prepare ka ng, couple of weeks or 1 month para mag-run ng gold. Okay, yung 200,000 na kinita mo, iti gastos mo sa Christmas. Sabi mo, ma, sagot ko na yung, yan, lechon, di ba? Sagot ko yung lechon this Christmas. Hindi lang lechon, lahat ng handa, sagot ko. Di ba? Tapos lahat reregaluhan mo, okay, na, ng mga gusto talaga nila, okay? Or gusto mong ibigay talaga sa kanila. Di ba? So, pwedeng iba yung Christmas this 2025 eh. Okay? Or even better in 2026 kapag ka naka-momentum ka talaga. Di ba? Basta nakapag-decide ka. Okay, wag mong gawing fuel yung discouragement kasi mauubusan ka talaga. Okay, kailangan really motivated ka. Okay? Ito, sample na lang din. Merong isang babae na true story to boyfriend girlfriend sila. Okay? Nag-join sa'yo sana sa team natin. Okay? Tapos, yung boyfriend, nega. So, pinipigilan niya tong babae. Kaya mo sana, ganyan, ganyan. Okay? So, ending, quit, na-discourage. Okay? Couple of months after, okay, itong boyfriend, napresenta ng ibang team. Yung sana, nag-join. 'Di ba? So kung itong babae hindi nagpasakop dito na, hindi, makinig ka sa akin, maganda yung sana, 'di ba? So sana hindi napigilan yung dreams niya. Okay, when ang ending naman pala, sana din pala itong lalaki, 'di ba? So kung ikaw, discourage ka, pinipigilan ka ng anyone, okay? Baka hindi lang pala sila ready. 'Di ba? Baka may tamang timing, pero ikaw, huwag mo i-give up yung dream mo kasi ikaw nakakita eh. 'Di ba? Ikaw nakaintindi. Ikaw yung nagandahan eh. Tapos iba yung magde-decide for you. 'Di ba? Doesn't make sense. 'Di ba? So even mga tao na nakapaligid sa atin na discourage sa atin na sasabi ng mga bad things about what we're doing, 'di ba? Parang hindi, sabi nga ng mentor ko na wag ka magpa-discourage sa kanila kasi pwedeng, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Hindi sila yung merong gift of vision na pwede mong ma-achieve. Okay, they don't have that. Okay, ikaw meron. Ikaw nakakita. Okay, so ikaw yung magpatulong. Huwag ka magpa-dictate sa kanila. Kasi again, kung ano yung resulta nila, makukuha mo kasi ginagaya mo sila. Alright? So, sige nga, can you please type, nakakalimutan ko kayong kamustahin eh. Okay, gising pa ako. Pakitype nyo. So, kung andyan pa kayo, sige. Hi, hello naman tayo dyan. Yan. Alright, thank you, thank you. Okay, so malapit na ako. Kasi nakailang slides na rin ako eh. Naka 30 plus na rin ako. 755 slides left. Okay? Hindi, konti na lang po. Alright, so, ah mahirap pilitin yung isang tao na sumabay kung hindi pa sila ready. Okay? Alam mo, pag hindi ka tumigil sa sana, eventually, yung dollars, hindi mo na rin mapipigilan pasok ng pasok. Okay? Magiging passive talaga siya, promise. Okay? So, and sometimes, yung mga struggles din naman natin, okay, coming from a lot of people's experience, and even ako na lang din eh. Okay, yung mga mistakes ko rin naman, yung mga discouragement ko rin naman, ako rin naman may cause eh. 'Di ba yung mga pagpapaswipe na sabi ko, isip ko, bakit ko ba pinaswipe yung taon to? Hindi naman karapat dapat. Parang alam mo naman di magbabayad. Parang may sense na ganun. So, 'di ba yung pagpapahiram, pagpapautang, ganyan. So, minsan doon ka na di-discourage. Okay? So, as much as possible, avoid mo yun. Okay? Yung mga ganung mistakes ba? Diba? So, ayan. Okay? Even yung Indian eh. Di ba? Parang minsan ba, parang nadi-discourage ka because yung inimbita mo, in-expect mo darating ng 7 p.m. Diyos ko, hindi sumipot. Di ba? Ang lungkot-lungkot mo. Sabi mo sa coach mo, coach, yata para sa akin to. Hindi sila sumisipot eh. Di ba? Yung mga lahat ng iniimbita ko, hindi sumisipot. Lahat? Talaga? Na-invite ko na po lahat. Di ba? So,
Pwede pa magsabi, lahat na po ng nasa office namin nag-iusanan na eh. Lahat? Bawat isang tao? Talaga? 100%? Di ba? Siguro may dalawa, tatlo kang kakilala. Doesn't mean lahat na yun. Di ba? Imposible. Kasi yung isang mentor ko sa sana, sabi niya, nagpunta kami sa condo niya. Punta kami sa rooftop. Tapos ginanon niya yung kamay niya. Sabi niya, tingnan niyo tong kamay ko. Sabi niya, lahat ng tinatamaan ng kamay ko na yan, lahat yan sa tingin mo nag-iusa na. Okay? Overlooking yung mga buildings, mga bahay, parang ganyan. Imposible. Okay? So marami pang pwede na yung itap na mag-iusa na. Okay? Swerte na nga natin kasi online yun eh. Di ba? Zoom. Dati kami, yung mga matatagal na, yung mga 60 months and up na dito, mga fully paid na sa amortization nila. Dati makipag-meet kami, Mega Mall, Trinoma. Tapos alam mo yung tinetext mo, sa MRT na ako Tapos di nagre-reply Tapos nakaupo na ako sa coffee bean Nagre-reply. Natawagan mo, di makontak. Alam mo yung galing ka Makati, punta ka ng after work mo, rush hour, punta ka ng Trinoma, only to find out. Hindi ka sisiputin. Okay? Ganun yung mga na-experience namin before. Okay? Pero right now, di ba? Naghihintay ka sa Zoom. YouTube ka. Di ba? Mag-ebook ka. Di ba? Ang dali-dali. Tapos lungkot na lungkot. Mentor. Daw sinipot. Okay, di ba? Okay lang yan. Di ba? Perspective. Di ba? Yung attitude. So, may mga techniques naman dyan. Dapat nilalak mo. Ganyan. Okay, so, anyway, it happens. Di maiwasan. Okay, pero enjoy mo lang yung process. Di ba? And, syempre, okay, kailangan focus ka. Okay, hindi pwedeng litong-lito ka. Ano bang gagawin ko? Magsi-St. Peter ba ako? Mag-iisa na ba ako? Magta-triumph ba ako? Mag-i-even ba ako? Diba lahat na binenta mo na? Diba malilito din. Kung ikaw nalilito ka, malilito din yung mga clients mo. Ayaw mo nang isa na. May sunlight pa ako Ay, ayaw mo ng sunlight? St. Peter, gusto mo? Di ba? Uy, nagbebenta rin pala ako ng ano. Okay lang naman yung dalawa. Okay? So, syempre kasi may main work tayo. Tapos side hustle yung sana. Pero yung sobrang dami, sabi nga, you're English na yung master of none, jack of all trades, master of none. Okay? So, 'di ba? Parang itong batang 'to, ano ba siya? Iron Man ba siya? Spider-Man ba siya? Hulk ba siya? Okay. So, yan, kailangan makafocus ka. Okay? Ang ibig ko sabihin na focus, hindi mo naman ibig-give up yung trabaho mo eh. Kung time to work, you work. Okay? Pag time for your business, you do the business. Okay? Pag time for training, you attend the training, you listen intentionally. 'Di ba? So be present, kumbaga. Right? So, to activity. Ano tayong activity Bring me. Kunwari, dadalhin niyo sa akin. Okay. Ang activity natin, bring me, yan, Ojo de Toro. Ano ba yung Ojo de Toro? Okay. So, ang point ko lang, kung hindi mo alam yung target, okay, may narinig ako nice. Pag hindi mo alam yung target, kung hahanapin, hindi mo talaga mahanap yan. Okay, in the same manner, kapag hindi mo alam yung goal mo, hindi mo rin makukuha yan. Kung hindi mo alam yung goal mo this week, di ba, hindi matatamaan yan. Hindi mo tsatsambahan yan. Okay, ang Ojo de Toro pala is Spanish for bullseye. Okay? So, kailangan klaro sa yung goal. Parang yung 100 plus thousand na goal ko, na pinagpe-pray ko, di ba? Kung ano yung desired income mo this week, this month, kailangan klaro. Ano nga best nga yan kapag ka nakasulat eh. Okay, kasi kapag ka nilista mo lang yan sa tubig o sa isip mo lang, mawawala yan. Diba? Kaya ito yung likod nitong laptop ko. Ayan, mayroon yung whiteboard na daming sulat. Okay, yung mga to-do ko. Okay, so ayan. So, alamin mo kung ano yung goal mo. Even, I know it could be challenging, could be mahirap, okay? Pero pilitin mo. Diba? Again, para sa'yo naman yan. Diba? Um, early this year, diba? Kasi kami ng wife ko, hindi kami mag-travel. Okay? Kaya early this year, we went to Australia ng 1 month. Okay? Early this year din, nag-Malaysia kami. Pumahin punta. Next week, punta kami ng Europe. Okay? So, hindi nyo muna ako marinig hindi nyo ako makikita sa office for a while. Okay? So, sa December, may Japan po kami. Okay? Libre ng isa na. Tapos, Malaysia sa January. Tapos, Dubai early next year. Okay? May lapit natin mahit yan. Okay? So, di ba yun yung buhay na ang sarap, di ba?
for mga travel, di ba? So yun, dapat gina-goal din natin na ano na makuha yung mga ganyan kung mahilig ka mag-travel. Okay? So daming travel na pwedeng pamigay sa ng Yusana. Okay? So paano hit yan? Okay, ganito. Sipin mo, ito ka. Okay? Tapos yung associate mo, pwedeng sharer, apply mo, pwedeng gold. Okay? Of course, gusto mo maging gold, right? Kung ano yung ginagawa mo ngayon, i-observe mo, yun ba yung mga ginagawa ng gold? Kasi i-check mo, ano yung ginagawa ng gold? Nag-gather ng tao, nag-represent, nagko-close, nag-move ng products, naka-AO, 200 points, always present sa training. Okay? Kasi kung yun, ginagawa mo na rin, most likely magiging gold ka rin. Pero kasi ang problem, baka yung mga things na ginagawa mo ay kaparehas ng ginagawa ng downline mo. Diba? Wala sa training or nasa training man, yung focus, ang layo, niisip yung kakainin mamaya or yung pupuntahan mamaya or naka-altab, diba? So, yun, parang promotion lang yan. Kung ikaw, ito yung current rank mo sa office, gusto mo maging, ba, manager, di ba pinapagawa na sa iyo yung mga role ng manager bago ka i-promote di ba? So, ganun din, kung gusto mo maging gold, dapat ginagawa mo na rin yung ginagawa ng gold. Dali lang naman Okay, kung lagi kang present sa office, lagi kang nasa mga online meetings, makikita mo naman, ma-observe mo naman kung ano yung ginagawa ng gold synap. Diba? Gawin mo lang din yun. And for sure, fa-follow yung rank at fa-follow din yung income. Diba? So, even though you may be thinking, ay, malayo pa yung next level na gold. Okay? Eh di yung director, okay, yung bronze, okay, doon ka muna tumingin. Okay? Para hindi masyadong overwhelming. Diba? So, may paraffle pala tayo. O, di ba? So, sinong gusto ng ng raffle? Okay? So, maniwala kayo sa hindi, may nilagay ako sa upuan nyo sa ilalim. So, i-check nyo yung upuan nyo. Joke lang po. Next na tayo. Okay? So pay setter. Okay? So, ito, this is currently ongoing. Di ba? So, actually, may invite nga kami dito eh. Andito rin dapat kami. Okay? Pero since yung brand partner namin na qualified din dyan, under us, hindi makapunta. And magte-train pala ako today. So, we decided not to go. Alright, so pay setter. Okay, kailangan natin ina-maximize mo yung mga programs ng Usana. First of all, pay setter. Okay? Trivia. Ilang weeks ang pay setter ngayon kung nag-run ka man? 12? 13? Ilan? So, 13 weeks, correct. Okay? Dati, nung time namin, 8 weeks. Okay? Same requirement, 1,600 for people. Okay? Di ba mas pinadali? Would you agree? 13 weeks? Nung bago kami pumasok, 6 weeks ang run. Grabe, no? Challenging, no? So, kung ikaw, nasa 6th week mo na ikaw, a lot of ang statistics kasi, 90+%, 95% yata ng goal directors are pace setters. Okay? So, isa sa indicator yun na mag-gold kapag pace setter ka. So, pero hindi naman lahat, pero 95%. Diba? So, ibig sabihin, yung mga goals right now, na matagal na, dati, 6 weeks lang, done na nila yung pace setter nila. Okay? So, kung ikaw, feeling mo, 6 weeks na, wala na yatang chance. Diba? So, mayroon pang 7 weeks remaining. Kaya pa yan. Diba? And in fact, dapat nakatanim ka na nga rin ngayon. Diba? Ako, I just wanna share my sad story of my pace setter run. Hindi, na-hit ko naman siya. Pero, I invited 75 people. Sent invitation to 75 people. More or less, 75. Okay? Ang sumipot, 43 people. Ang nag-join sa 43 people, 5. Okay? Pangit ang ratio, no? Pero hindi naman laging ganoon, okay? Kasi si Dayan, yung run niya ng pace setter niya, mga 12 or 13 people lang yung pinasentan niya, 4 people joined. Okay? Pero, ako, basta ang pinakamahalaga, pace setter ako. Okay? Kung 100, kasi ikaw, presentan mo yung, baka kasi nadi-discourage ka, kasi may mga na-encounter ako, nadi-discourage, naka 7 na daw sila, naka 10 na daw sila na presentation, wala pa nag-join. Ako nga, 43. Di ba? Kung nasa 20 na ako, okay, I understand, nakaka-down, di ba? Pero, huwag kang titigil hanggat meron pang remaining time.
Yun yung mahalaga. Makikarry mo yung habit na yan in all your runs. Gold run, ruby run, etc. Okay? Kasi kapag ka na-keep mo yung habit na meron pang 5 days, tapos sabi mo, wala na, hindi na kaya. Eh kung project kaya yan, sa school, or hindi, sa office na lang, sa boss mo, sabi mo, boss, 5 days na lang eh. Hindi na kaya yung pinapagawa mo sa akin. Ano kayong gagawin niya sa'yo? May trabaho ka pa kaya bukas. Okay, so ganun din, yung mga goals mo sa'yo sana, 5 days man yan, 1 week, 2 months, 2 weeks man yan, okay, basta may oras pa, i-run mo. Mag-give up ka pagkatapos ng deadline. Kasi halimbawa, third week mo ng gold. Third week na, $1,000, $1,000, $1,000, i-give up mo pa ba yan? Hindi na kaya. Monday pa lang. Give up mo na, di ba? Hindi mo talaga mahit. Again, kung ano yung naisip mo, yun yung mangyayari. Okay, yun yung matak mo. Okay? Oh, and also, before I move on sa pace setter, no? Pace setter ay, di ba, una gagawin mo. Pangalawa, ituturo mo kung paano siya gawin. Okay, pace setter creator, di ba? Para mag-qualify ka dito sa event na to, for those na hindi pa nakapasok, kailangan pace setter ka para ma-invite ka dito. Okay, next quarter dapat nandito ka. Another thing, kapag ka pace setter ka na, creator ka na dapat. Ibig sabihin, nakapag-create ka ng pace setter direct mo, okay, para maimbitahan ka ulit dito. Okay, so creator yung invite sa amin dito. Okay, so, um, so yan, first you do, and then you teach. Tapos, you teach your associate or brand partner how to teach. Okay, yun yung levels of duplication. So, bakit? Ito, last na. Ang pace setter, mahirap ba mag-imbita ng isang tao sa isang outing kung hindi kakasama? Sabihin natin, uy, magbuburakay ang grupo. Tara, kasama ka ba? Hindi. Pero sama ka. Di ba parang ang hirap mag-invite. Okay, so in the same manner, ang hirap sabihan yung brand partner mo na, uy, i-hit mo yung pace setter mo. Okay? Bakit outline? To, ang hirap na tanong nito pag natanong ka nito, bakit outline? Nag-pace setter ka ba? Hindi. So, kailangan pace setter ka para confident ka na sabihin, hey, yung pace setter, kaya yan kasi kinaya ko nga. Di ba? Na-challenge ako, yes, pero kaya. Di ba? Tama, ikaw una dapat. Di ba? So, wag na to. Yan. Ask you sana people you don't know how they were invited. Okay, ito. Dapat, pag meron kang, ito, basic lang, na kapag ka meron kang kasama na sana na hindi mo pa kakilala masyado, ito yung tanong mo. Anong name mo? Anong work mo? Paano ka na-invite sa sana? Okay, doon magi-start yung flow ng conversation na related sa sana. Okay, as much as possible, you wanna avoid yung um, tawag namin kasi doon pity party. Okay, yung mga parang negative yung pinag-uusapan. Na-reject ako ng 5 beses kahapon. 'Di ba? Parang pagka ganun yung mga kinikwento mo, sa apply mo dapat sinasabi yun. When you're down ka in emotion, you go up sa apply mo. Okay? But when you're up in your emotions, you go down to your associates. Okay? Sobrang excited ako, ganyan-ganyan. Sobrang may pain ako, may benta ako, ikwento mo sa associate mo. Okay? Kasi pwedeng na-down yun. Tapos ikaw yung mag-uplift ng spirit niya. Diba? So, ABC, okay? Activity. Okay, ano ba yung ABC? Okay, yung edify. Kailangan ma-edify mo. Simple lang naman talaga yung sana. I-edify mo lang yung products. Edify mo lang yung speaker, yung magrepresent sa guest mo. Okay, edify mo lang yung company, edify mo yung events, edify mo lahat ng pwedeng magandang, hindi mo kailangan magsinungaling ha. Ibagsak mo lang lahat ng magandang nakikita mo dun sa product, sa company, sa business, sa coach mo. Okay, ganun lang mag-ABC. Okay? So, activity. Kaya mo bang i-ABC to? Bibenta mo, for example, itong bahay na to. Diba? Ang hirap, no? Pero sabi mo, ano ba yung beachfront, ilog front. So, yan. Anyway, ayan, okay. So, you have to present yourself properly. Okay, halimbawa, toothpaste and toothbrush yung binibenta mo, tapos ganyan yung itsura mo. Di ba ang hirap? So, ibig sabihin din, kapag health products yung binibenta mo, kailangan, as much as possible, fit po tayo. Di ba? Makinis. Imagine binibenta mo,
ay pakita ko yung picture ko sa inyo ng ano, ng may Celavive, ano. Kung nagbebenta ka ng Celavive, di ba? Paano ka makakabenta ng Celavive kung ang mukha mo ay ganito? Di ba? Kita na ba? Gaspang, no? Sarap pala ng, alam mo dati, nagpapaderma ako, in-injectionan yan. Nilalagyan ng, ano ba yun? Basta malala eh. Um, Yan. Grabe, lalaki. Talagang ano, siguro once, twice a year, merong breakout talaga ng matindi. Alam mo, since Usana and Celavive, never na ako nagkaroon ng ganyan. Never. So, wala lang, di ba? Kaya, represent natin properly dapat yung ano, sarili natin. Okay? So, kasi di ba, ito example. Bawa, ito ikaw. Ay, hindi. May sakit ka. Nagpakonsulta ka sa doktor. Doktor. Ganyan yung itsura niya. Di ba? Parang, ha, wait lang, dok, ha? Pwede makita yung PRC license niyo. Eh, what if ganito yung itsura na ano sa'yo, nagbigay sa'yo, nag-prescribe sa'yo? Di ba? Wala kang questions in mind na, sige, dok, bilhin ko na yan. Di ba? Ano ba yung bibiling ko? Di ba? Eh, paano pag ganito yung doktor pa? Oh, di ba? So, pero ang point ko lang dyan, okay, bago kasi tayo magsalita, nakikita muna tayo. 'Di ba? Parang i-represent natin, o lose weight, Nutrimil. Kaso lang parang, 'di ba? Pinapapak mo yung Nutrimil eh. Joke lang. Ito as I end, no? Again, dapat babad ka sa training, 'di ba? Environment kasi it's your room for growth. Kasi last na to, last slide na to. So, 1 hour, sakto. So, kasi 'di ba, umating ka ng training ngayon. Ang training ay ayan, training camp ni Manny Pacquiao. Pagkatapos ng training camp niya, exactly after the training camp, ano mangyari? Babakasyon ba siya? Tutulog ba siya? Or wala lang ba? Wala ba siyang gagawin? Di ba every after training camp, merong fight night. Okay? Kahit ano rin, mga sundalo. Pag ang sundalo nag-training, anong gagawin? Uwi o magpupunta sa gera? Di ba? After training, ito yung best time to apply what you've learned kasi fresh pa sa'yo. Okay? So, ang point ko, after this training, kailangan may apply mo agad. Kailangan meron ka agad makausap, kailangan meron ka agad ma-invite. May share man ba yung ano, yung passion mo, yung wisdom mo na natutunan, okay? So, kasi ito yung best time para i-apply yung mga learnings. All right? So, with that, okay? So, thank you very much. Back to you, host. Thank you so much, Mentor Marky. Grabe, ang dami kong natutunan. Ang tumatak sa akin, yung belief. Kasi may mga times talaga na nagda-down ka sa sarili mo, nagdududa ka na sa sarili mo. Tapos, tatama eh, yung nagpe-pray ka talaga. Ako, ilang beses na ako sinasabihin ng Mentor Dennis. Ate Myla, ikaw talaga malapit kay Lord kasi lahat ng panalangin mo natutupad. Nakakatawa. Ilang beses na po nangyari sa akin na nagdududa ako. Para sa akin ba yun sana? Tapos maya-maya ng konti, Ate Myla, order nga na isang self-essentials. Kumbaga parang nakakatawa, di ba? Kumbaga parang ngayon, saka atin ng training, na-realize ko na katulad nung nag-director ako, sinabi ko talaga na ang mission ko before was sa simbahan. Active kasi ako sa simbahan. So, hindi naman po ako magmamadre. Ilang beses na ako tinatanong, Ate Myla, magmamadre ka ba? Hindi ko nakikita. Basta nakikita ko lang ang sarili ko na ginagamit ako ni Lord na instrument na magdala ng kaluluwa towards Him. Pero dito sa Yusana, nakita ko ang purpose ko na magtulong din sa mga tao for their health. Saka para makatulong magbagong buhay ng kapwa mo. So, kayo guys, ano ba yung baka naman daldal ako ng daldal? Ano po yung takeaway ninyo? Marami akong takeaway dito pero isa lang sinabi ko kasi baka magtagal tayo. Ayan guys, sige nga, pakichat nga po. Anong takeaway ninyo ngayong gabi?
Wala akong nakikita sa chat. Ayan, wala daw. Go out of your comfort zone. Ayan, thank you, Coach. Anyway, guys, paki-unmute na nga po lahat para sabay-sabay naman tayo magpasalamat sa ating, ayan, ito pa sabi ni Coach Lara, kung yung ginagawa ko ba yung trabahong pang-gold. Ako rin, gusto ko rin yan. Mahataw na po. Yan, let's go. Thank you so much, coaches, sa inyong be a model of the product. Totoo yan. Kasi katulad kanina, may nagsabi sa akin, mukha akong young Luke. Kasi mo naman, nilalak ko yung products natin. Tapos nagsiselabive na ako. So, di ba? Kaya, thank you so much po. Gusto ko rin yan. Ang kalaban natin ang sarili natin. O, tama. Totoo yan. Kasi kung nagpo-procrastinate ka ba or nagsasacrifice ka ba o kaya naman may disiplina ka talaga sa sarili. Yan medyo mahirap talaga kahit ako na-challenge ako dyan. So anyway, ito na. So guys, out of our gratitude to our speaker for tonight, paki-unmute naman po at sabay-sabay tayo magpasalamat. Thank you. Thank you, Mentor Thank you so Marky. much, Mentor Marky. Ayan, Thank you, maraming Mentor salamat yan para sa Marky. iyo. Mentor Marky. For Thank you, each Mentor family. Marky. Yan, thank you so much po. And Coach Patricia, pwede ba tayo mag-picture? Siyempre, habang nandito pa po ang ating mentor, sama-sama nating sabayan ng picture group P. Sige, pag sinabi ko pong heart, pakilagay po ng heart. 1, 2, 3, heart. And smile. Saan ba yung heart? Ulit daw, ulit. Kasi hindi na makita yan. So, reaction lang po sa reaction. Tapos, pindutin ang heart. Okay, 1, 2, 3, heart. Ayan, smile guys. Heart. Isa pa po ba, Coach Patricia? Or okay na? Sorry guys, kasi cellphone na po ang gamit ko ngayon. Isa pa. Isa pa daw guys. O sige, 1, 2, 3, hearts up. And smile. Thank you. Thank you so much, guys. Ay, wait lang, Sorry may po, page 2, Coach. Wait lang, may page 2. wait daw ang page 2. Isa Teka pa lang ulit. po. Wait lang po. Ulit. Take 3. 1, 2, 3. Hearts up. And smile. Yes, okay na po. Thank you so much. Guys, hindi pala ako nakapag-pray kanina. Sobra akong excited kanina. Pero pwede bang mag-pray tayo before we leave the chat group? Kasi gusto ko mabless tayo lahat ni Lord. So sa mga Coach, may Catholics dyan, questions din ata. Meron ata ay, gusto oo nga magtanong. pala. Ang bilis-bilis ko. Mamaya na ako mag-pray. Baka may daw question nga pala. Oh, sorry naman na. Nakalimutan na ng lola mo. Go, Sis Joy. Oh, guys. Go pa, Prime. Go questions daw po. Yay! Akala ko walang Q&A eh. Mentor Marky! Ayan. I'm very excited kasi may mga kasama na rin ako dito. May mga teammates na ako from Gataran, Ilagan. Yan. So, yan, Mentor. Congrats! Ayan, ang question ko. Ano po yung, paano yung process mo at paano mo na-identify kung sino yung pwedeng maging leader sa team mo? Ganda ng question ni Joy. Alright. So, ganito. So, usually, kapag ganyan, in a group, okay, makikita mo dyan kung may lulutang at lulutang. Okay? So, ibig sabihin, agis mo sila sa tubig. So, hindi, bigyan ka instructions. Okay? Tapos, makikita mo, sige, mayroong gagawa. Halimbawa, sabi mo, o bigyan mo ng role. O, sino gusto mag-host ngayon? Okay, sample lang ka. Sige ako, coach, gusto ko mag-host. Okay, kaya ko yan. Yung iba, tatanggi. Yung iba, avoid, ganyan. Okay, so, makikita mo rin yan sa observation na parang sino yung nag-step up. Yung kahit hindi bigyan ng instruction, okay, parang kung ano kasi dito, parang manager. Parang kahit hindi mo bigyan ng instruction to, okay, alam niya kung anong gagawin niya. Alam niya paano mag-ABC. Halimbawa, nag-announce ka. O, kaya na tayo ng training, 7 p.m. na. Yan. Yung iba, follow mo pa.
puwisan ka na, ganyan-ganyan. Okay, so alam mo, yung mga simple things na ganyan na ma-observe mo na, itong isang taon to, absolute yes upline to. Okay, maasahan. Okay, kasi may mga tao na parang, iasahin ko ba sa kanya tong task na to? Parang doubtful ako na gagawin niya o mako-commit niya. Okay, pero itong taon to, ito, sure ako. Ano to? Pagka sinabi kong gagawin niya to, magagawa talaga. Okay? Yun yung parang mga, even di ba, sa work ko dati, pinipili ko rin kung sino yung promote eh. Na parang, ah, i-volunteer ko sa boss ko itong taon to kasi ito, magaling to, ito yung nagawa niya, ito yung mga ah, capable siyang gawin. Okay? Kasi, based on experience, especially yun pa pala, Coach Joy, kailangan nasa field ka with them. Okay? So, kung nasa field ka with them, makikita mo kung sino yung, yun nga, yung parang, kahit pag sinabi mo, panoorin mo muna tong video na to okay, halimbawa, ABC video. Tapos, game na. Sabi na, halimbawa, bago kayo mag-present, kasi isa sa ginagawa namin yan eh. O, mag-present na tayo, halimbawa, brand partner kita, Joy, panoorin mo muna tong video na to ABC video to. Okay, bago tayo mag-jump dun sa presentation. Tapos, pagdating sa presentation, di mo talaga masasabi na, ay hindi. Masasabi, parang mapapatanong ka, pinanood niya ba yung video? Parang hindi niya ginagawa yung mga sinabi ko dun sa video. Okay, na parang hindi nag-ABC, hindi ginagawa. So, alam mo yun, parang absolute yes upline to. Na kapag panoorin mo itong video na to. Tapos pagdating mo sa presentation, pinanood niya talaga. Okay, may potential talaga to. Okay, so parang inaay mo na siya na ito yung i-groom ko na leader. Okay, kasi guess what? Hindi mo maibibigay yung 100% mo sa lahat ng tao. Okay? Kailangan mo talaga mamili. Okay? Meron tinatawag na 80-20. Okay? So, parang 20%, top 20% of your people, okay, will produce 80% of your result. Okay? Kaya kailangan ma-identify mo kung sino yung top 20% na yun. Kasi otherwise, kapag hindi mo na-identify yung top 20, nakafocus ka sa bottom 80, alam mo yung pagod ka. Parang effort ka ng effort, but parang hindi umuusad, parang walang nangyayari. Iba kasi nga, nakafocus ka sa maling tao. Okay, so again, going back, kailangan ma-identify mo sino yung absolute yes upline, sino yung merong talagang, minsan yung may common sense, okay? Yung parang, basta yung sumusunod talaga. Okay, basta ma-observe mo yan sa habang ginagawa mo, may lulutang, merong promising na parang, okay ito yung ito yung pwede mo maging good. Although, pwede tayong magkamali. Okay, pwede tayong parang pwedeng close mo lang pala siya. Okay, kaya ganun. Okay, so maganda rin. Merong bird's eye view din na feedback mula sa upline mo. Okay, na nakakakita din in the field with you. Okay, para hindi biased. Diba? So ganun, titest mo sila. Okay, bigyan mo ng instructions, pagawa mo to, ganyan-ganyan. Okay, so yung mga sumusunod. Yun, ganun siya. Thank you, mentor. Thank you po, mentor. Natutunan din ako dyan. Meron pa bang magtatanong? Hello? Guys? Ayan, mentor sa mga bago na lang, magtatanong po ako. Syempre, ano po yung mga dapat ginagawa ano po yung guide na ginagawa niyo sa mga bago? Aside, I'm sure meron kasi sinesend na video sa kanila. Ano pa po yung masasabi niyong dapat gawin ng isang upline o kaya naman sa isang downline na bagong brand partner? Nanghihingi ba siya kay upline ng video agad? Magpapaturo ba siya agad? Ano po ang magandang tip? Kasi meron tayo dito mga bago. Ano ba Alright. dapat nilang gawin? Kasi syempre, di ba kasama na yung training. So Yes. ano pa yung pwede nilang gawin on their own? Yung pinapagawa ko sa bago, no? Ah, So, ano yan? Parang depende kung online or offline, no? So, kung online, pero hindi, may mga online version din naman eh. So, ang maganda sa mga bago, ma-crossline. Okay? So, sa mga magandang ma-expose. Okay? Kasi, a lot of times, yung brand partner mo, hindi mo ka-match.
Okay, na parang hindi kayo parehas. Parang for example, ako, wala naman akong apply na IT. Okay, pero yung IT na nakita ko na parang medyo ka-mirror ko na basta pag nagkikwento siya, parang napapasabi ako, ganyan din ako si Mentor Caleb. Okay, na parang naisip ko, parang ganun din yung mga pinagdaanan ko Okay, so nami-mirror. Okay, so kapag ka ah nagsasabi siya ng something, okay, talagang naka-open ears talaga ako, nakikinig ako more intently. Okay, kasi mirror na mirror eh. Okay, so in the same manner, yung mga new brand partners, hanapan mo rin ng mga ka-mirror nila. Okay, o parehas na slightly ahead of them. Okay, halimbawa, kakatapos lang ng paysetter. Tapos yung brand partner mo nag-run ng paysetter. Tapos parehas silang nasa field ng medicine or nurse sila. Okay, tapos medyo nagda-doubt yung brand partner mo na parang kaya ko bang ma-hit yung paysetter? Then hindi niya sinasabi sa yun. Okay, pwedeng hindi niya sinasabi sa yun. Pero may pinakilala ka, naka-mirror niya, tapos nurse din, tapos kakatapos lang ng paysetter, tapos nag-share ng paano niya hinit yung paysetter niya, possible na mawala yung doubt ng brand partner. Okay? Kasi may mga unspoken words yun na na parang tinatago nila na ayun, nasabi. Ganyan. Okay, what else? Okay, so exposure, ayun, nabanggit mo na, trainings, kasi nga training napaka-importante kasi ito yung environment natin kung paano tayo mag-grow. Tapos, okay, pakausap mo rin sa ibang coaches. Okay, so sa mga mentors. Tapos, yung programs ng ISANA. Yung mahalaga. Okay, kailangan klaro kasi kapag parang hindi niya alam kung saan siya pupunta, anong gagawin niya, anong direction niya. Okay, parang alam mo yung lost siya. Kasi sa trabaho, di ba, kapag pumasok ka sa trabaho, entry level ka, alam mo na mapopromote ka eh. Alam mo na pupunta ka sa, alam mo may ina-eye ka eh. Right? So, dito, parang kailangan, alam din nila kung ano yung mga programa. First of all, paysetter. Kailangan mahit yung paysetter. Okay? And then, what's next? Bibigyan mo rin ng mga preview na, sige, after paysetter kailangan alam niya na may next pa. Okay? Kasi if not, pagkatapos ng paysetter niyan, akala niya tapos na yung trabaho. Akala niya yayaman na siya. Di ba? Akala niya done na. Di ba? Kasi nga, hindi mo na preview na, hindi lang tayo paysetter Parang meron pa tayong mga director, meron pa tayong goal. Okay? So, mag-UUEM pa tayo. So, ganon. Okay? And, ano pa? Basta kailangan, ang point lang, hindi pwedeng ma-adobo sa'yo eh. Okay? So, yung parang, for those na hindi pa alam yung adobo, yung parang, paulit-ulit na lang ikaw yung naririnig, paulit-ulit na lang ikaw yung kausap. Kahit paborito mo yung adobo na ulam, kapag kayo yung inaraw-araw mo na pagkain, masasawa ka talaga. Okay? So, ikaw din, kapag paulit-ulit, ikaw lang nag-share, ikaw lang nag-goal set, ikaw na lahat. Okay? So, walang kilala. Okay? Talas na. Mahalaga din na may mga crossline siya na kaibigan. Kasi sa office, a lot of times, ayaw natin mag-resign kahit na sawang-sawa na tayo sa work, sukang-suka na tayo, natutoxic na tayo, kasi meron tayong kaibigan doon. Di ba? Meron tayong kaibigan na gusto mapuntahan doon na parang, uy, masaya kasi yung mga friends ko, kaya hindi ako makapag-resign. Right? So, ganun din. Yung sana din, kailangan marami siyang friends, maraming kang katropa, para punta siya ng punta sa office, okay? Attend ng training, okay? So, para ma-nurture mo ba? Okay, siya na ano talaga, ma-develop, ma-nurture talaga sa iyo saan. Yun, mostly yun yung flow ng namin, ng mga bago, sa mga bago. Thank you so much, Mentor. Last question na. May masasuggest ka bang libro na pwede namin basahin sa mga nag-uumpisa pa lang? Yan, okay, good. Kanina na-mention ko yung Rich Dad Poor Dad. Ang Oo sunod nga eh. librong pinakinggan ko doon ay yung kay Darren Hardy na Making the Shift. Okay? Darren. Kung yung medyo ang Rich Dad Poor Dad kasi medyo slow pace eh, kaya medyo inaantok din ako ng slight doon, pero ang ganda. Yung Making the Shift, yun medyo upbeat yun, mabilis magsalita, kasi hindi nakakaantok yun, maganda yun. Talagang Audiobook ba po, Mentor? merong audiobook Audiobook. Darren Hardy. Kaya ko rin siya nalaman dahil sa isang convention, way back 2015 siguro, guest speaker siya.
Okay, from the US siya. Tapos in-invite siya dito sa Singapore. Tapos sabi kong galing naman ito. Tapos meron siyang librong binanggit. Tapos pinakinggan ko. Ganda ng libro. Talagang ano talaga, making the shift din talaga from employee to entrepreneur. Kasi sabi nga ni Ma'am Cherry, kailangan entrepreneur mindset talaga tayo. Alright? Tapos, ano pa ba? Yun, yung kanina din, yung Stephen Covey na Seven Habits of Highly Successful People. Hanggang ko na isa ako. Yun lang muna siguro, tatlo. Meron pa isa, yung kay Rich Dad Poor Dad din na, ano ba yun? Quadrant. Basta yun. Google mo na lang. Cash flow quadrant yata. Yeah, cash flow. Sino po yung mentor, yung yung 7 habits? Stephen Covey. Stephen. Type ko. Yan. Ayan, may magandang tanong dito. Na-encounter ko yung slide niyo po. Maganda ang products niyo pero mahal siya. Yung isa pa ay nag-isa na ang mother ko pero namatay siya. Ano po ang best advice sa ganitong prospect? Uy, may na-encounter na ako na ganyan na namatay daw dahil sa iyo sana. Okay? Pero, ang sagot yan, actually hindi nga galing sa akin 'tong sagot na to eh. I think sa doktor. Parang, ang Usana, para siyang extracts ng fruits and vegetables. Okay? So, ang sinasabi mo ba ay namatay siya dahil kumain siya ng prutas at gulay? Parang ganun, di ba? Maraming factor yan for sure. Okay? Hindi posibleng merong ibang ginawa, ibang na-take, ano ba yung lifestyle niya. Okay? Kasi i-check mo lang, kung i-check mo rin na parang napaka-unhealthy naman pala ng lifestyle. Diba? Or matagal lang may sakit. Diba? Kasi pwedeng sabihin natin na, oh bakit? Wala namang pinapromise si Yosana na hindi mamamatay, diba? Pero, diba, imagine mo, what if because nag-isa na-extend yung buhay? Diba? Baka parang, yes, namatay, pero baka naman nakatulong pa nga yun. Diba? So, hindi, parang ang hirap isisi na, oh, vitamins yung, may sanhi ng cause of death, parang ganyan. Kasi, only autopsy, diba? Ayan, parang only autopsy can say na, okay, root cause ng death kanyan, itong vitamins. Pero kung matsambahan lang na, oh, nag-take, tapos ganun, parang, parang hirap sabihin na, parang prutas at gulay nga lang yung kinain natin eh. Diba? Parang ganun. Ayan. Yung mahal naman, ayun, explain ko na kanina din sa slides ko na hindi siya yung pinakamahal na supplements. Maraming mas mahal pa din. And hindi nakabase sa presyo dapat ang tingin natin. Okay? Dapat sa value na makukuha natin. Okay? Kasi ang daming tao nga bumibili ng iPhone, 100,000 eh. Bakit? Kasi alam nila yung value na makukuha. Okay? Kahit na some people think it's overpriced. Okay? Kasi may mga phones that can compete with that kind of performance at a lower price. Pero kasi yung value nung, alam mo yun, yung parang perception ng tao na, ay, hindi, valuable to for me, parang ganyan. It's worth every money. Okay. So yun, I hope I answered your question. Thank you so much, mentor. Ayan, may tanong pa ba, guys? Wala na? Hello? Count to 3. 1, 2. Wala na po. Ayan.